Ngayong taon, marami sa ating mga senior citizens ang halos araw-araw nagtatanong, kailan ba talaga mararamdaman ang tulong ng gobyerno? May darating pa ba sa amin? Sa dami ng pangako, paulit-ulit na update at kaliwat ka ng balita, hindi na malaman kung alin ang totoo at alin ang tsismis. Pero ngayong araw na ito may malinaw na kasagutan na. May inilabas ng bagong detalye mula mismo sa Department of Social Welfare and Development, DESDE, at ito ay tungkol sa Universal Social Pension na sa wakas may petsa na. Hindi ito haka-haka. Hindi ito sismis. Ito ay batay sa opisyal na pahayag na inilabas kamakailan lang kung saan tinukoy na ang target month ng payout ay July 2 at 25 para sa mga kwalipikadong seniors sa ilalim ng expanded na programa. Ayon sa bagong guidelines, kabilang dito ang mas maraming benepisyaro. Hindi lang ang mga indigent seniors, kundi pati ang mga may maliit na kinikita, walang regular na pensyon at yaong mga wala ng inaasahang suporta sa pamilya. Hindi rin ito basta isang beses lang. Sa ilalim ng Universal Social Pension Program, layunin ng gobyerno na gawing mas regular, mas malinaw at mas sistematiko ang pagbibigay ng buwanang ayuda para sa lahat ng senior citizens na higit na nangangailangan. Kasama rin dito ang planong automated at community-based distribution para kahit nasa malalayong lugar ay hindi na kailangang magbiyahe ng malayo o pumila ng matagal. Kung isa ka sa milyon-milyong senior citizens na matagal nang naghihintay, ito na ang panahon para maintindihan mo ang buong proseso, ang schedule at ang mga kailangang dokumento. Dahil ang impormasyon ay kapangyarihan at dito sa video na ito, ilalahad natin ang lahat ng malinaw, totoo at walang paligoy-ligoy. Ngayong alam na natin na sa buwan ng Hulyo ay may inaasahang payout para sa Universal Social Pension. Ang tanong ng karamihan ay paano kami makakasigurado na kasama kami? Anong gagawin para makasama sa listahan? Marami na kasi ang nadismaya sa mga nakaraang taon. Yung iba nakapaghintay ng ilang buwan pero wala pa ring natanggap. Ang iba naman kahit pasok na. Sa edad na 6 na po o 6 na 5 ay hindi pa rin nabibigyan ng kahit isang sentimo. Kaya ngayon gusto nating linawin ang lahat. Ano ba talaga ang proseso? Sino ang qualified? At paano makakakuha ng benepisyo sa mas mabilis, mas maayos at masigurado na paraan? Ayon sa SEVI, ang layunin ng Universal Social Pension ay bigyan ng buwan ng tulong pinansyal ang mga senior citizens na hindi tumatanggap ng regular na pensyon mula sa 5th, CS o iba pang private retirement schemes. Ibig sabihin kung ikaw ay wala talagang natatanggap na buwan ng pensyon at umaasa lamang sa anak o sa maliit na kita sa pang-araw-araw, malaking posibilidad na ikaw ay kasama sa programa. Pero huwag muna tayong magdiwang dahil may proseso pa rin itong dadaanan. Ang mga lokal na opisina ng SETI at ang mga DIGI o barangay ay magkakaroon ng coordinated efforts para muling i-validate ang mga listahan ng seniors. Hindi na ito gaya ng dati na laging may kalituhan. Kung nasaan ang forms o kung sino ang dapat lapitan. Sa pagkakataong ito, sisiguraduhin daw ng SEFI na bawat DIGIC ay may malinaw na schedule ng validation at actual release ng benepisyo. Ngayon, baka itanong mo papaano kung dati na akong nakatanggap? Kailangan ko pa ba magpasa ulit ng requirements? Ang sagot diyan ay depende. Kung ikaw ay kasama sa existing list ng indigent senior pensioners, maaaring automatic na ma-verify ang iyong status. Ngunit kung ikaw ay bagong aplikante o may nagbago sa iyong kondisyon, halimbawa na wala na ang anak na sumusuporta sa iyo o wala ka ng kabuhayan, mas makabubuting magpakita ulit ng updated na impormasyon sa mga barangay health center at municipal social welfare. Offices doon karaniwang tinatanggap ang mga ganitong updates. Mas mainam kung may dala kang photocopy ng iyong senior citizen barangay certificate at kung maaari, medical certificate. O kahit simpleng affidavit na nagpapatunay ng iyong kasalukuyang kalagayan, mahalaga ring pag-usapan ang halaga ng matatanggap. Sa mga naunang pahayag ng FEV, sinabing ang layunin ng programa ay bigyan ng minimum NAB kada buwan ang bawat kwalipikadong senior citizen. Pero sa mga probinsya may mga disk na nagbibigay ng dagdag pa. Minsan ay may kasamang grocery pa, libreng check-up o medical assistance. Kaya mainam na rin kung makikipag-ugnayan ka sa inyong munisipyo para alamin kung may local augmentation sa tulong na manggagaling sa national program. Tandaan may pagkakaiba-iba sa implementasyon kada lugar. Kaya ang pinakamabilis na paraan para malaman kung kailan at paano makukuha ang ayuda ay makipag-ugnayan mismo sa barangay chairman o municipal social welfare officer. Habang papalapit ang buwan ng Hulyo,
Magkakaroon na ng house-to-house visits at barangay-level orientations. Dito inaasahan ng gobyerno na maaabot pati ang mga senior citizens na wala ng kakayahang lumakad o pumunta sa opisina. Ang mga social workers at community volunteers ang siyang magdadala ng impormasyon and forms at sa ilang lugar pati na rin ang mismong payout. Napakagandang hakbang ito dahil marami sa ating mga lolo't lola ang hindi na kayang magbiyahe ng malayo o pumila ng matagal sa init ng araw. Ngunit habang maganda ang plano, hindi rin mawawala ang ilang hamon. May mga lugar pa rin sa Pilipinas na kulang sa tauhan, kulang sa pondo at kulang sa sistema. Kaya bilang mga mamamayan, mahalaga rin na tayo ay maging aktibo. Huwag tayong matakot magtanong. Huwag tayong mahiya na kumatok sa opisina ng barangay. Kung wala pa kayong naririnig na update sa inyong lugar, kayo na mismo ang unang kumilos. Sabihin sa mga kasama sa senior citizen group o sa mga kapitbahay na panahon na para i-follow up ang schedule at status ng Universal Social Pension sa inyong lugar. Marami rin sa ating mga kababayan ang nalilito pa rin sa pagkakaiba ng pension at Universal Social Pension. Kaya linawin natin ang SS the Pension ay benepisyong makukuha ng mga miyembro ng Social Security system na naghulog ng sapat na kontribusyon. Samantalang ang Universal Social Pension ay para sa mga senior citizens na walang natatanggap na pensyon, hindi nakapaghulog sa SET o SIS at wala nang inaasahang tulong sa pamilya. Kaya kung ikaw ay may natatanggap ng pensyon maaaring hindi ka nakwalipikado sa Universal Social Pension. Pero kung maliit lang ang natatanggap mong pensyon, halimbawa 1,2 lang kada buwan, maaari mong ipaglaban na kailangan mo pa rin ng dagdag na ayuda. Lalo na kung may mga iniinom kang gamot o kung may maintenance ka sa kalusugan. Isa rin sa mga magandang balita ay ang plano ng gobyerno na gawing digital o at based na ang pag-release ng ayuda. Hindi na cash na ipapasa-pasa o dadaan pa sa maraming kamay. Sa pamamagitan ng cash o land bank cards, mas mabilis at mas ligtas na makukuha ng mga seniors ang kanilang benepisyo. Siyempre may adjustment period ito. Hindi lahat ay sanay sa digital, kaya magkakaroon din ng orientation at community support para maturuan ng mga lolo't lola kung paano gamitin ang kanilang card o may mga itatalaga rin na digital ambassadors o volunteers na tutulong sa mga seniors na hindi tech-savvy. Habang ang iba ay umaasa na sa darating na Hulyo ay agad-agad makakakuha. Mahalagang tandaan na ang rollout ng programa ay magiging phased. Ibig sabihin kada rehiyon o kada grupo may kanya-kanyang schedule ng payaw. Kaya huwag mainip kung hindi agad matatanggap sa unang linggo ng Hulyo. Ang mahalaga, malinaw na may petsa, may pondo at may malinaw na plano. Isang malaking hakbang ito tungo sa pagkilala sa kontribusyon ng ating mga senior citizen sa bayan. Sa huli, ang Universal Social Pension ay hindi lamang pera. Ito ay pagkilala, respeto at malasakit ng pamahalaan sa mga taong nagbigay ng maraming taon ng serbisyo, pagmamahal at sakripisyo para sa kanilang pamilya at komunidad. Hindi ito perpekto pero ito ay isang simula, isang pag-asa para sa mga matagal ng nakaligtaan at isang paalala na hindi natin dapat kalimutan ang mga matatanda sa lipunan. Kaya kung ikaw ay isang senior citizen o may mahal ka sa buhay na senior na naghihintay ng benepisyo, ngayon ang panahon para makialam, alamin ang iyong karapatan, ay follow up ang iyong status. Magtanong sa barangay, kumonekta sa SESGIG Facebook page, regional office at higit sa lahat manatiling alerto, mapanuri at handa. Dahil sa wakas may malinaw ng liwanag para sa mga senior citizens sa ilalim ng Universal Social Pension Program. Huwag na nating palampasin.